Marahan namang hinaplos ni Mr. Go ang buhok ni Lalain at sinabing, "Are you okay, Hija? Masama ba ang pakiramdam mo?" Kunwari pang tanong ng matanda habang nakangisi. Sa hallway kung nasaan ang EV rooms, napadaan sa isang kwarto na bahagyang nakabukas ang pinto si Olivia. Wala naman siyang interes na makiusyoso sa mga ito, at kaya lang siya nagpunta doon ay para mag-unwind. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata nang makita na ang malanding si Lalain ang nasa loob ng nakabukas na kwarto at may katabing matandang lalaki. Olivia grinned at what she saw. She was right in suspecting that this woman had a secret, and she would never forgive her for flirting with her fiancé. That's why she immediately took the cell phone from her luxury pouch and secretly took a picture of them. She sent the picture she took to her friends and said, "Look at this bitch. Tingnan niyo ang kasama, amoy lupa na. She's so disgusting," saad niya sa chat message. Matapos maisend ay muling chiinek ni Olivia ang message niya sa mga kaibigan, pero nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang sa pinsan niyang si Kneves na ipadala ang chat na iyon. Goddammit, mariing mura ni Olivia. Huli na para burahin pa niya ang message, dahil nakalagay na sa notification na nag-sent na iyon sa lalaki. A while ago, she was talking to her cousin because she was asking for help to get East tickets to her favorite foreign band that will have a concert next week in the Philippines. So maybe that's the reason why his name went to the top of her contacts, which led her to send the message, "You've a mistake." Olivia guiltily withdrew her cell phone and thought that it was less than 2 minutes, and her cousin was so busy that he couldn't read her chat. Besides, hindi naman ito nag-reply kaya siguro ay hindi pa nito iyon nababasa. Bago tuluyang umalis, muli pang sinulyapan ni Olivia ang loob ng kwarto at nakita niyang marahang hinahaplos ng matanda si Lalain. Napangisi naman si Olivia bago tuluyang umalis sa lugar na iyon. Inside the luxury car, Lila was undeniably prepared for the day. She was wearing a red halter dress that really showed off her white and smooth skin. Her large breasts and beautiful collarbone that was freely exposed added to the attractive appearance of the young lady. Para kay Lila, dream come true ang gabing iyon dahil hindi lang basta pumayag si Kneves Dawson na mag-dinner kasama siya, kundi nagpaunlak din ito sa alok niyang magpunta sila somewhere in private. At hindi na kailangan pang sabihin kung ano ang gusto niyang mangyari, dahil bilang lalaki ay alam na nito iyon. Malagkit ang tinging ibinibigay ni Lila kay Kneves ng mga sandaling iyon. Napakagwapo ng lalaki at punong-puno ng sex appeal, sapat na upang makaramdam ng orgasm ang kahit na sinong babae na makakasama nito. Pakiramdam ni Lila ay nasa alapaap siya ng mga sandaling iyon, kaya hindi niya maiwasang mas ilapit pa ang sarili sa lalaki. Si Kneves naman ay nakapikit lang sa buong biyahe, subalit kung pagmamasdang maigi ang mga kamay nitong nakakuyom at naglalabasan ang mga ugat ay mahahalatang tila nagpipigil lang ito ng mga oras na iyon. Ang masangsang na pabango ni Lila, ang maarte nitong pagsasalita, at revealing nitong pananamit lahat ng mga iyon ay hindi man lang nakapagpa-arouse sa kanyang sexual desire, kundi nakaramdam din siya ng pagkasuya. But Kneves endures that feeling because he doesn't want to admit to himself that when Lalain is with him, she can awaken his desire even without doing anything. Ni hindi nito kailangang maghubad dahil mamarahas na napadilat si Kneves nang realize na iniisip niya ang taong hindi dapat niya iniisip ng mga oras na iyon. "Putya! What happened to you, Kneves Dawson?" Inis na wika niya sa kanyang isipan. Natakot naman si Lila nang makitang madilim ang anyo ng lalaki, subalit nagawa pa rin itong ngumiti ng matamis. "Kneves T." Malambing niyang tawag sa lalaki. Nang makita ni Lila na hindi kumikilos ang lalaki, at hindi siya itinataboy ay madiskarte niyang hinila ang kwelyo nito, at nakapikit ang mga matang inilapit ang sariling labi kay Kneves. But Lila's lips were left in the air, and when she opened her eyes, she saw Kneves' cold gaze. He was looking out the window and the direction of his face was away from her. Muli siyang nagtangka na ilapit ang sarili kay Kneves, subalit napahinto siya nang marinig ang baritonong boses nito nang utusan ang driver. "Send Lila back to her home." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lila nang marinig iyon. "Kneves, I thought you wanted to drink with me." Blanko naman tiningnan ni Kneves ang babae at sinabing, "I feel disgusted. I'm out of the mood." Hindi naman maintindihan ni Lila kung bakit biglang nagbago ang isip ng lalaki. "Please, drink with me even just tonight, Kneves."
Promise, you won't be disappointed. You know what I mean, malanding saad ni Lila sabay kagat ng sariling labi. Mas lalo namang tumindi ang disgusto ni Nive sa babaeng kasama, pero nang tumunog ang kanyang cellphone ng sunod ay nabaling ang atensyon niya roon. Kinuha ni Nive ang cellphone sa bulsa ng suot niyang suit at napakunot noo siya nang makitang si Olivia iyon at nag-send sa kanya ng chat message. Look at this bitch. Tingnan niyo ang kasama, amoy lupa na. She is so disgusting, basa ni Nive sa message na ipinadala sa kanya ng pinsan. Mayroon din itong kasamang mga pictures pero nang buksan niya ang file ay deleted na iyon. Hindi maintindihan ni Nives kung bakit bigla siyang kinutuban ng mga oras na iyon. Dahil hindi kumibo si Nives, ang buong akala ni Lila ang nagbago ang isip ng lalaki kaya naman walang pakundangan niyang ikinawit ang braso sa mga bisig nito at sinabing, Nives. Pagtawag ni Lila na halos maging ungol na ang tunog niyon. Dahil naman sa ginawa ni Lila ay nanigas ang panga ni Nives sa galit at madilim ang anyong binalingan ang driver. Park the car, sigaw niya rito na mabilis naman itong sinunod at ihininto ang sasakyan sa tabi ng may kadilimang kalsada at malaking puno. What's wrong, Nives? Nagtataka namang tanong ni Lila. Get out of the car, malamig na utos ni Nives sa babae. Natigilan naman si Lila. Subalit nang maintindihan niya ang ibig sabihin ni Nives ng mga oras na iyon ay namula ang kanyang mukha dahil sa hiya. Nives, this is the public place. Are you going to tea? Hinila ni Nives ang braso sa pagkakayapos ng babae at sinabing, should I do it or will you do it yourself? Nives looked cold and dark at that moment, but for Lila, he was so handsome that her heart was pounding. I will do it, sagot ni Lila nang walang pag-aalinlangan. Nahihiyang binuksan ni Lila ang pinto ng sasakyan at saka lumapit sa punong naroon saka sumandal patalikod sa lalaki. Nagtataka man si Nive sa ikinilos ni Lila ay hindi na niya pinansin pa ang babae, sa halip ay hinubad niya ang kanyang coat dahil kumapit na roon ang masangsang na pabango ni Lila. Ihinagis niya ito sa labas ng sasakyan saka padabog na isinara ang pinto at mabilis na inutusan ang driver. Drive! Samantalang naiwan naman si Lila na tulala habang sinusundan ang papalayong sasakyan. Loob ng sasakyan, tinawagan ni Nives ang pinsang si Olivia. What did you just send? Kunot noong tanong niya. Natigilan naman si Olivia saka nagpanggap na walang alam. What are you talking about? Didn't send anything, maang niyang sagot sa kabilang linya. Minsan lang akong magtanong, Olivia, mariing sagot ni Nives na may halong pagbabanta. Nahintakutan naman si Olivia. Kilala niya ang pinsan kapag magalit kaya hanggat maaari ay ayaw niyang magalit ito sa kanya. That's Lalaine Aragon, the girl who flirted with Benjamin. I saw her at the restaurant drinking with an old man. Where are you? Victorious, sagot ni Olivia pero dahil alam niyang hindi naniniwala sa kanya ang pinsan kaya kinumbinsi niya ito. I told you, she is naughty. Hindi na tinapos pa ni Nives ang sinasabi ng pinsan ninatay na niya ang tawag at saka kinontak naman ang kanyang sekretary. Ilang segundo lang ay sumagot na ito. Call Directress Emma, utos niya rito. Okay, Mr. Dawson, sagot naman ni Liam sa kabilang linya. Sa isang may kadilimang kwarto, nagising si Lalaine nang maramdamang may maligamam na tubig ang bumuhos sa kanyang mukha. Napakainit ng kanyang pakiramdam na parabang mayroon siyang lagnat subalit wala naman. Pilit niyang inaalala kung ano ang nangyari, subalit nakaramdam lang siya ng pananakit ng ulo. Gising ka na ba, Hija? Tanong ni Mr. Go na nakatayo sa gilid ng kama at nakangisi habang pinagmamasdan siya. Nabuhay ang diwa ni Lalaine at nanigas ang kanyang katawan nang marinig ang boses ng matanda. Inasaan ako? Nahihintakutang tanong ni Lalaine sa kaluminga-linga sa may kadilimang kwarto. We're at the hotel, sagot ni Mr. Go na baka sa tinig ang saya. You drank too much so brought you here to rest, dagdag pa ng matanda. Kumunot ang noo ni Lalaine, hindi siya naniniwala. Isang baso ng wine lang ang kanyang nainom, kaya paanong mas nalasing pa siya, kaysa noong uminom siya ng 4 na basong alak, at dinala pa siya sa hotel ng walang ulira. Sinubukang bumangon ni Lalaine, subalit nagtaka siya, dahil pakiramdam niya ay hinang-hina ang kanyang katawan ng mga oras na iyon. Hindi tanga si Lalaine para hindi malaman kung ano ang kinahaharap sa sitwasyon. Mr. Go, pwede ba akong umuwi na? Kailangan kong bumalik sa opisina para mag-report, nanginginig sa takot na pakiusap ni Lalaine sa matanda.
Napailing-iling naman si Mr. Go at saka bumuntong hininga habang pinagmamasdan sila Lain. Aragon, are you really naive or are you just pretending? Hindi ba sinabi sa'yo ni Emma ang ibig sabihin kapag naghatid ng isang proposal project? Namuo ang luha sa sulok ng mga mata nila Lain at halos mabingi siya sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Takot na takot siya ng mga sandaling iyon at hindi niya alam kung ano ang gagawin. Wala po akong alam, Mr. Go. Pakiusap, gusto ko nang umuwi. Umiiyak na pagmamakaawa nila Lain sa matanda. It is not easy to get an 8 million worth project, Kenneth Aragon. It's still not enough, but Emma already knows me well. Nakangising saad ni Mr. Go sa kakinurot ang malambot at makinis na pisngi nila Lain. I haven't met someone as innocent as you in a long time. Sinabi pa ni Mr. Go kay Lain na kaya nakuha ni Miss Emma ang pagiging directress ay kung kani-kanino nito ibinenta ang sarili. Nang marinig iyon ay nanginginig ang buong katawan ni Lain dahil sa matinding takot. Lalain Hija, kay tagal kong hinintay ang tulad mong batang-bata at aktibo sa kamad. Nakangising wika pa ni Mr. Go na may nakakatakot na mga mata. Dahan-dahang hinuhubad ni Mr. Go ang suot niyang suit habang pinagmamasdan ang nakahingang babae. At dahil gustong niya ang pagkaing nakahain sa kanyang harapan, kaya walang pagmamadali sa kanyang mga kilos. Mas lalo siyang ginaganahan sa tiwing nakikita niyang nahihirapan, umiiyak at nagmamakaawa ang isang babae. Interesante niyon para kay Mr. Go. Namutla naman ang mukha ni Lain nang marinig ang sinabi ni Mr. Go. Hindi. Hindi ako papayag. Isusumbong kita sa mga pulis, takot na takot at umiiyak na bulalas ni Lain sa matanda. Poor Lain, you're still too young and naive, umiling-iling na sabi Mr. Go, you were the one who brought the proposal, and you even seduced me when you were already drunk. Paano mo isusumbong sa mga pulis na pinilit kita? Ningising-ngising dagdag pa ng matanda. Tila naman lumubo ang ulo ni Lain sa mga narinig. Si Miss Emma ang nagpadala sa kanya ng dokumento. Ibig sabihin ba nito ay pakana ito ng kanilang directress? Pero bakit? Ano ang kasalanan niya sa babae? Hindi. Si Miss Emma ang nag-utos sa akin na dalhin ang proposal. Tumawa naman ng mapakla si Mr. Go. And you think Emma will ruin her reputation with me just to help you? Tuluyan nang nahubad ni Mr. Go ang lahat ng kanyang saplot habang pinagmamasdan ang takot na babae. Nahihiya ka ba, Hija? Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa iyo, ani Mr. Go ng ngising aso ng mga sandaling iyon. Wag! Lumayo ka sakin, puno ng pandidiring sigaw ni Lain. Subalit tila nagtengang kawali ang matanda na walang narinig sa kadahan, dahang sumampa sa kama at walang ano'y umibabaw sa kanya. Halos mapugto ang hininga ni Lain sa labis na takot kaya naman kahit hinang-hina ay inipon niya ang natitirang lakas upang itulak ang matanda. At bagaman nanghihina, pinilit ni Lain na pagulungin ang kanyang sarili upang malaglag siya sa kama at gumapang papalapit sa nakasarang pinto. Sinikap ni Lain na abutin ang doorknob nang marating niya ang pinto, subalit mabilis din siyang nahawakan ni Mr. Go sa kanyang dalawang paa at binuhat pabalik sa kama. Katakot-takot na mura at malalaswang salita ang sinabi sa kanya ni Mr. Go habang nanlilisik ang mga matang nakatunghay sa kanya. Para itong isang mabangis na hayok sa sariwang laman. Huwag kang mag-alala, hindi ka magsisisi, Hija, ngising demonyo na sabi ni Mr. Go sa kamuling sumampa sa kama at pilit inilapit ang labi kay Lain. Pakiramdam ni Lain ay babaliktad ang kanyang sikmura dahil sa pandidiring nararamdaman sa demonyong matanda. Nawawalan na rin siya ng pag-asang makatakas dahil hinang-hina ang kanyang katawan, kaya naman upang hindi lumapat ang labi ng matandang hukluban ay mariing niyang kinagat ang sariling dila hanggang sa magdugo iyon. Mas nanaisin na niyang mamatay na lang kaysa madungisan ang tulad ni Mr. Go na latak ng lipunan. Ang mga sumunod na nangyari ay hindi na namalayan pa ni Lain. Narinig na lang niyang bumukas ang nakasarang pinto ay nagsipasukan ang ilang kalalakihan. Sino ang may sabing pwede kayong pumasok dito? Bulalas ni Mr. Go habang nasisindak na nakatingin sa mga ito. Samantalang nang makita naman ni Gneves ang itsura ni Lain habang nakahiga sa kama at kagat-kagat ang sariling dila ay mabilis niyang sinaklolohan ito. Ihinarang niya ang sariling palad sa pagitan ng mga ngipin ni Lain upang maiwasan ang pagkadurog ng dila ng babae. At that moment,
Lalane's consciousness were blurry. She no longer knows what is happening, and she's unaware that what she's doing can actually kill her. She gritted her teeth based on her instinct that she couldn't be humiliated. Tumilamsik ang dugo mula sa kamay ni Knives mula sa pagkakakagat ni Lalain. But he seemed not to feel the pain. With his palm in his mouth, he picked up Lalain with one hand and walked out of the room. Sa pinto naman ay nakatayo si Mr. Go na duguan at basag ang ilong. Nanginginig ito sa takot ng mga sandaling iyon at tila basang sisiw. Nang makita at mamukhaan nito si Knives ay nagkakandara pa itong lumapit. Mr. Dawson, please help me. I am Mr. Go. I signed a contract with Debonair worth 8 million pesos. Please help me. They will kill me, T. Pagmamakaawa pa ni Mr. Go. Kaya lang naman siya pumayag na pirmahan ang kontrata sa Debonair ay hindi dahil inakit siya ng malanding directress na si Emma. Ginawa niya iyon para pabanguhin ang pangalan niya kay Knives Dawson at magamit niya ang connection nito. Huminto sandali sa paglalakad ni Knives at nanlilisik ang mga matang tiningnan si Mr. Go. Hindi lang iyon, malakas din niya itong sinipa dahilan para muling magdugo ang bibig nito. Ah, sigaw ni Mr. Go habang sapu-sapo ang dumudugong bibig. Ano ang kasalanan ko, Mr. Dawson? Malakas na sigaw ni Mr. Go na hindi alam ang nangyayari. Destroy him, nanlilisik ang mga matang utos ni Knives sa mga tauhan. Matapos marinig ang utos, kaagad naman lumapit si Liam kasama ang dalawang bodyguard kay Mr. Go na naihina sa salawal sa sobrang takot. Ilang sandali pa isang malakas na hiyaw ang maririnig sa kwarto na muli mayroong hayop ang kinakatay doon. Si Knives naman ay balot na ng dugo ang kamay ng mga sandaling iyon dahil hindi pa rin niya inaalis ang kamay sa bibig ni Lalain. Kung hindi kasi niya gawin iyon, tiyak na madudurog ng babae ang sarili dila. Nag-aalala rin siyang kapag hindi tumigil si Lalain sa pagkagat ay maaaring bumigay ang mga ngipin nito. Mahinahon na nagsalita si Knives kahit hindi niya alam kung maririnig ba siya ni Lalain na wala sa tamang wisyo. Don't be afraid. I'm here to save you, D. Napakalamyos ang tinig ni Knives at kahit sino yata ay kakalma sa oras na marinig ang boses na iyon. At bagaman tulala pa si Lalain ay alam niyang ligtas na siya ng mga sandaling iyon. Sa wakas, ibinuka na ni Lalain ang kanyang bibig at binitiwan ang palad ni Knives na kagat-kagat niya, saka yumakap ng mahigpit sa liig ng lakaki at humagulhol. O wala akong ginagawang masama. Bagaman nahihirapang magsalita, nakuha naman ni Knives ang ibig sabihin ni Lalain. Bakas din sa tinig ng babae ang matinding takot ng mga sandaling iyon. May kung ano namang damdamin ang nabuhay sa kaibuturan ni Knives ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan ang kawawang babae. Alam niyang hindi iyon pagnanasa, kundi mas matindi pa roon ang bagay na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Habang naglalakad at buhat si Lalain sa kaliwang braso, ay nagawa ni Knives na dukutin ang cellphone sa bulsa ng kanya slacks saka tinawagan ang kaibigang si Eros. Matapos may paliwanag ni Knives sa kaibigan ang mga nakitang sintomas kay Lalain ay sinabi ni Eros, I think she was drugged. What should F do? Tanong ni Knives sa kabilang linya. Just give her cold water and tearside to calm her down, ani Eros. Matapos marinig iyon ay kaagad na pinatay ni Knives ang tawag at binalingad si Liam na nakasunod sa kanyang likuran. Get a room. Si Lalain naman na buhat ni Knives sa kanyang mga bisig ay hindi mapalagay dahil sa sobrang init na para ba siyang sinisilaban. Ngunit kahit ganoon, ang preskong amoy ni Knives ay nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam at tila ba tinutulak siyang mas idikit pa ang sarili sa lalaki. Asawa ko. Bakit ganito? Napakainit ng pakiramdam ko, di. Humihikbing bulong ni Lalain sa paos na tinig. Kumunot ang noo ni Knives nang marinig ang pagtawag nito sa kanya pero hindi na niya itinama pa ang sinabi ng babae. Besides, kahit gawin niya iyon ay hindi naman ito makikinig dahil sa estado nito ngayon. Nang masamyo ni Lalain ang mabagong hininga ng lalaki ay naging malikot ang kanyang kamay. Hinila niya ang kwelyo ni Knives at saka walang hinalikan ang lalaki sa labi. Hindi pa siya nakontento, marahan pa niya itong kinakagat-kagat. Napasinghap naman si Knives sa panunukso ni Lalain, saka pinaningkitan niya ito ng mga mata. Will you please behave? Inis niyang sabi saka pumasok sa kwartong ipinahanda niya sa kanyang sekretary at idiniretso si Lalain sa banyo. Wala naman sa sariling napangiti si Lalain. Paano siya makikinig sa sinasabi ng lalaki?
Sa kanyang paningin, mas matamis at mas masarap pa ang lalaki kaysa sa paborito niyang cake. At kahit idikit lang niya sarili kay Neves, hindi niya mapigilang malulong sa amoy nito. Ngunit naputol ang pangangarap nila Lain nang maramdaman niyang ibinaba siya ni Neves sa malaking bathtub at saka binuksan ang gripo sa pinakamalakas na buhos ng tubig. Ramdam nila Lain ang malamig na tubig na bumuhos sa kanyang katawan dahilan para pansamantalang naibsan ang init na kanyang nadarama. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali, muling nilukob ng mainit na ang pakiramdam buong katawan nila Lain na tila ba nanunuot pa iyon sa kanyang mga buto. Aasawa ko. Bakit ganito? Ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako, Li. Nagmamakaawang pagtawag nila Lain kay Neves saka pinilit sinira ang suot niyang damit. Ang maputing katawan nila Lain ay malayang napagmamasdan ni Neves ng mga sandaling iyon. Alam niyang wala pa sa tamang wisyo ang babae na marahil ay epekto ng ipinainom na droga rito, pero hindi siya santo para hindi makaramdam ng pagnanasa para sa babae. Katakot-takot na mahinang mura muna ang pinakawalan ni Neves bago nagpa siyang tumalikod na. Asawa ko, huwag mo akong iwan. Wala sa sariling tura nila Lain saka mabilis na bumaba sa bathtub at sa kanyakap si Neves para pigilan itong umalis. Ang basang katawan nila Lain ay naging dahilan upang mabasa rin ang kanyang mga suot, at ang malambot nitong kamay na yumayapos sa kanyang baywang ay naging dahilan para napapitlag siya. Madilim ang anyong hinarap ni Neves ang babae na parang kawawang kuting na nakayapos sa kanya saka pinukol ito ng nagbabantang tingin, "Let me go." Mariin niyang utos. Tila wala namang naririnig sila Lain ng mga oras na iyon, sa halip mas lalo pa niyang inilapit ang sarili sa lalaki at saka tumingkayad upang abutin ang labi nito at halikan. It was the same jerky kiss, with no improvement at all, but it made Neves like he was facing a formidable enemy. Marahas na hinila palayo ni Neves ang babae at sinabing, "Do you know what you're doing?" Sa halip na makinig ay muling hinalikan nila Lain ang lalaki na para bang nalulong na siya sa matamis nitong labi. Para sa kanya, ang paghalik kay Neves ang bagay na makapagpapakalma sa kanya ng mga oras na iyon. Niyakap niya si Neves at marahan itong hinaplos, "Please, T." Ang magaganda nitong mga mata na puno ng kainosentehan ay lalong nagpapaalab sa init na nararamdaman ni Neves, ngunit ginagawa niya ang kanyang makakaya upang supilin iyon kahit pa napakahirap. Muling hinawakan ni Neves ang baba ng babae at marahan itong pinisil. "Kilala mo ba kung sino ako?" tanong niya sa namamaos na tinig. Tila bata naman na tumango sila Lain. "Asawa ko, please angkinin mo ako, Di." Nila Lain saka hindi mapigilang muling hagkan sa labi ang lalaki. "Asawa ko, pakiusap angkinin mo ako, Di." Mistulang tumigil ang paghinga ni Neves nang marinig iyon mula sa labi nila Lain. Ang lahat ng pagpipigil niya sa panunukso ng babae ay bumigay na. Tila may kung ano sa kaibuturan niya ang biglang kumawala at gustong manakmal ng mga sandaling iyon. "Ikaw ang may gusto nito." Namamaos na saad ni Neves saka hinila ang babae, papalapit sa kanya, at hinalikan ito ng marahas at walang pag-aalinlangan. Malalim ang halik na pinagsasaluhan nila Lain at Neves na para bang uhaw na uhaw sila sa isa't isa. Ang kanilang mga laway ay nagsasalo at mga dilang naglilingkisan ay tila ba nagsasabing kay tagal nilang hinintay ang sandaling iyon. Ang kahungkagan na nararamdaman nila ay naibsan at napalitan ng hindi mailarawang kasiyahan. Naging mapangahas ang mga kilos ni Neves, walang pagpipigil, walang pag-aalinlangan. Hinayaan niya ang sariling tangayin ng nakababaliw at nag-aalab na apoy ng kanyang damdamin. Mabilis na kinarga ni Neves sa kanyang mga bisig sila Lain, patungo sa sink habang patuloy na hinahalikan ito ng mas maalab. Malinaw pa ang pag-iisip ni Neves, subalit hindi na niya makontrol ang kanyang sarili. Tila ba may sarili na itong buhay na kusang gumagalaw at marahang hinahaplos ang hubad na katawan nila Lain. Nang may upo sa lababo ay pansamantala niyang itinigil ang paghalik na ikinakunot, noon naman nila Lain, subalit sa halip na magsalita pa ay kinuha niya ang dalawang binti nito at ipinulupot sa kanyang baywang. Inilagay niya ang kamay sa balingkinitang baywang nito at ipinwesto ang sarili upang magtugma ang kanilang pang-ibabang bahagi. At muli, bago niya angkinin sila Lain, ay isang maiinit na halik muna ang iginawad niya rito. "Are you ready?" namamaos na tanong ni Neves sa babae. "Asawa ko, Di." Anas naman nila Lain na tila naging musika sa pandinig ni Neves. Ilang sandali pa, tila isang musika na pumailan lang sa kabuuhan ng banyo ang ungol ni Neves at Lalain. "Ay, sasal."
Asawa ko di. Tila baliw na wika nila Lain. Putya! God damn it! Anas naman ni Knives habang patuloy na sumasayaw sa ritmong taas-baba. Muli, ang nakababaliw na pakiramdam noong una niyang inangkin ang estrangherang babae sa kanyang suite ay nadama niya kailalain. Iyon bang para siyang nasa alapaap at lumampas na sa langit habang inaangkin ang pagkababae nito? Napasinghap si Knives sa kamarahas na hinawakan sa braso sila Lain at sinabing, "Who was the man who took your virginity?" Nagpanggap naman sila Lain na hindi naiintindihan ang sinasabi ng lalaki sa kaumiling-iling. Hindi niya maaaring aminin kay Knives na ito ang lalaking nakakuha ng kanyang pagkababae. Knives watched the woman closely, trying to search her eyes as if she wanted to say something, then grabbed her shoulder and asked, "Come on, if you want to say it who was your first time?" Hinihingal na tanong ni Knives habang patuloy ang pagkadyot. Iisang tao na tulad ng buwan. Tila wala sa sariling sagot naman nila Lain habang habol ang hininga. Para kay Lain, si Knives ay tulad ng isang buwan. Napakalapit man ngunit napakahirap namang abutin. Naningkit ang mga mata ni Knives nang marinig ang sinabi ng babae. Posible kayang nagkakamali siya. Hindi ganon karami ang naging babae sa kanyang buhay, kaya wala siyang ibang mapagkukumparahan ng damdaming iyon. Namumula ang mukha nila Lain ng mga sandaling iyon habang pinagmamasdan si Knives at tila nagmamakaawa na mas pagbutihin pa ang ginagawa. Aasawa ko. Yes, napatiimbagang si Knives at nagagalit siya ng mga sandaling iyon pero hindi niya alam kung bakit. At marahil dala ang emosyong lumulukob sa kanya ay mahigpit niyang hinawakan sa baywang ang babae, dahilan para mapangiwi ito sa sakit. Marahas niyang inangkin sila Lain na para bang sa paraang iyon niya inilabas ang galit na nararamdaman. Makalipas ang ilang sandali, sabay na naabot ng dalawa ang rurok ng kaligayahan. Kapwa habol ang kanilang mga hininga na para bang mapupugto na sa labis na pagod. Nang magising sila Lain ay napakasakit ng kanyang ulo. Itinukod nila Lain ang brasong masakit na hindi niya matandaan kung paano. Inalis ang comforter na nakabalot sa kanyang katawan at tumingin sa bintana sa madilim na kalangitan. Magdamag na akong nakatulog, tanong nila Lain sa isipan habang kunot noong nakatingin sa labas ng bintana. Sa pagkakataong iyon ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Knives na tumutulo pa ang basang buhok, nakatapis ng tuwalya ang pang-ibabang bahagi, at ang hubad na katawan ay mayroong kiss mark na magkakaiba ang laki. Tinakasan naman ng kulay nagmukha nila Lain nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi. Siya at si Knives. Umaktong naman si Knives na parang walang kasama sa kwartong iyon, saka basta hinubad ang tapis na tuwalya at hubot-hubad na nagtungo sa malaking kabinet para kumuha ng maisusuot. Ano ba, sigaw nila Lain saka ipinikit ang mga mata ng Mariin upang huwag makita ang lalaki. Kunot noon namang ihininto ni Knives ang pagsusuot ng pantalon at tiningnan sila Lain, saka sariyastikong sinabi, "It's too late to close your eyes because your eyes got tired of looking at me last night." Ang kaninang maputlang mukha nila Lain ay namula ng husto dahil sa sinabi ng lalaki. Nang subukan niyang ibuka ang bibig para sana magsalita, ay napahawak siya sa kanyang lalamunan dahilan sumakit iyon. "Thank you kagabi di." Paos at mahinang wika nila Lain. "Don't mention it after all, I enjoyed it too," sagot naman ni Knives habang isinasara ang buttons ng suot niyang long sleeve. Uminit naman ng husto ang pisngi nila Lain dahil sa pagiging prangka nito. Hindi naman iyon ang ipinagpasalamat niya rito. Utang na loob niya kay Knives ang ginawa nito kagabi. Kung hindi siya nito iniligtas sa kamay ni Mr. Go ay baka kung ano na ang masamang nangyari sa kanya. Maya-maya ay isang paper bag ang humagi sa harapan nila Lain. "Go, wash yourself. Your clothes are ruined so you can't wear them anymore," ani Knives. Sa sobrang kahihiyan ay hindi makatingin sila Lain sa kaharap, sa halip ay nanatili lang siyang nakayuko nang hinablot ang tuwalya sa tabi ng kama. Binalot niya ng maigi ang sarili sa makapal na comforter at tumakbo patungo sa banyo. Because of Lalane's actions, Knives smirked. It's like he's a thief that the woman is guarding herself against, while she was the one who was too impulsive last night and begged to be his. Sa loob ng malaking banyo, puno ng kahihiyang pinagmamasdan nila Lain ang hubad na katawan sa malaking salamin. Puno ng pasa ang kanyang katawan na animoy nakipagbuno siya kung kanino. Sa likod ng kanyang baywang at pagitan ng mga hita niya ay grabe ang pagkakabugbog.
bukod pa roon, mayroon din itong mapupulang marka na tila kiss mark. Bagaman iniligtas siya nito, ganoon ba talaga ang lalaki na mayroong kakaibang habit? Katulad noong unang may mangyari sa kanila, masakit din ang kanyang katawan dahil sa mga pasang natamo mula sa lalaki. Sadista ba ito? Wala sa sarili na pisil si Lalain ang pagitan ng kanyang hita, kaya napadaing siya ng makaramdam ng sakit. Napabuntong hininga na lang si Lalain nang maisip ang mga nangyari saka ipinasyang magtungo na sa shower. Nang matapos mag-shower ay lumabas na si Lalain ng banyo, subalit nagtaka siya nang makitang wala na si Knaves doon. Ipinasya niyang lumabas ng kwarto, at doon nakita niya ang lalaki na prenteng nakaupo sa sofa, magkakrus ang mga mahahabang binti at may kausap sa cellphone. Nang makita siya ni Knaves, kaagad siyang sininyasan ng lalaki na maupo na mabilis naman niyang sinunod. Hindi maiwasan ni Lalain na mapatingin sa lalaki ng mga oras na iyon. Humahanga siya sa galing ng lalaking magsalita ng wikang English sa kausap nito sa cellphone. Kahit hindi sabihin, baka sa lalaki ang pagiging aristokratiko sa kilos, salita at pananakit. Matapos naman patayin ang tawag, binalingan ni Knaves ang tasa ng kape at lumagok bago hinarap ang babae. "What do you want?" prangkang tanong niya kay Lalain. Napakunot noon naman si Lalain saka naguguluhang nagtanong sa kaharap. "Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Dawson?" Habang pinagmamasdan ni Knaves ang babae, dumako ang paningin niya sa maputi nitong liig na mayroong kiss mark. "What happened last night will continue, so you can make request and I will satisfy you," ani Knaves sa tonong hindi nakikiusap kundi nag-utos. Alam niyang walang babae ang makakatanggi sa gusto niyang mangyari, kaya dapat pa nga itong magpasalamat, dahil sa dinami-dami ng mga babaeng gusto siyang makasama sa kama ay ito ang napili niya. Kumabog naman ang dibdib ni Lalain. Hindi niya alam kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinasabi ng lalaki. Iibig mo bang sabihin hindi mo na itutuloy ang annulment? Kahit walang karanasan sa pakikipagrelasyon, alam ni Lalain na ang intimacy ay nangyayari lang sa pagitan ng mag-asawa at ang damdaming iyon ang nararamdaman niya kay Knaves. At katulad ng sitwasyon noong nagdaang gabi, ipinagpasalamat niyang si Knaves ang sumaklolo sa kanya. Dahil kung iba ang gumawa nito, baka mas pipiliin na lang siyang magpakamatay. Knaves seemed to hear funny jokes. "You're too ambitious," sarkastikong sagot naman ni Knaves saka umiling-iling. Nanigas naman si Lalain sa kinaupuan at hindi pa rin matindihan ang gustong mangyari ng lalaki. "The annulment still won't change even after Lola Mathilde's surgery but tea." Sinadya ni Knaves na bitinin ang sinasabi sa kakinuha ang kaha ng mamahaling sigarilyo na nakapatong sa center table at nagsindi. Nanatili namang naghihintay si Lalain sa sasabihin ng lalaki at matapos ang 2 o 3 paghitip-buganyo sa sigarilyo ay nagsalita ito. "Since we're very compatible in bed, I can agree to your other conditions." Mistulang lumubo ang ulo ni Lalain nang marinig ang sinabi ng lalaki. Kung ganoon, gusto siya nitong gawing babae niya. Umahon ang galit sa dibdib niya nang maisip iyon. Hindi kailanman pumasok sa kanyang isipan niyang ibaba ang sarili, dahil kahit mahirap siya ay mayroon siyang prinsipyo at dignidad. "Gusto mo akong maging babae mo?" tanong ni Lalain na nasusuya. Nagkibit balikat naman si Knaves na tila na parang wala lang ang pinag-uusapan. "You can think so, Dee." Nakuyom ni Lalain ang kanyang kamao dahil sa labis na galit. Kung hindi lang malaki ang utang na loob niya rito, ay baka lumipad na ang palad niya sa pisngi nito. Pilit munang kinalma ni Lalain ang kanyang sarili saka humugot ng malalim na hininga. "Ayaw kong maging babae mo," saad niyang may pinalidad ang tono. Sumama naman ang mukha ni Knaves sa narinig. Tinatanggihan ba siya nito? "Do you think he need permission when wants something? Ang sabi mo, hindi mo ako pipilitin. I gave you chance but you provoked me." Pinuko ng masamang tingin ni Knaves ang kaharap. "Do you think I am so stupid that if any woman asked me for help, I would sacrifice myself to save her?" Ang totoo, hindi naman talaga big deal sa kanya kung hindi na ito virgin. Subalit sa tiwing maiisip niya na magpupunta ito sa iba, ay parang sumisikip ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Wala siyang pakialam kung payag man o ito hindi sa nais niyang mangyari. Ang gusto niya ay walang ibang magmamay-ari sa babae kundi siya lang. Pera lang naman ang gusto nito kaya ibibigay niya iyon basta magiging masunurin ito sa kanya. "If you are uncomfortable, you can call me bedmate, playmate, sex partner. It's just a noun."
As can give you enough money and you won't suffer any loss, anig knives na para bang wala lang ang sinasabi. Nakaramdam ng pagkainsulto sila Lain ng mga sandaling iyon. Sa paningin ng lalaki, isa lang siyang gamit na pwede nitong paglaruan kung kailan gusto at itatapon kapag sawa na. Naningkit ang mga mata nila Lain sa labis na galit, inuulit ko, ayaw kong maging babae mo, matigas niyang sabi. Pag-isipan mong mabuti, Yung Aragon. Just because I'm interested in you now, doesn't mean that I always will be, malamig at puno ng pang-insultong sabi ni Knives, isa pa, hindi naman talaga yan ang purpose mo, di ba? Dagdag pa niya na nakataas ang makakapal na kilay. Ano na purpose na sinasabi mo? Naguguluhang tanong naman nila Lain. You plan to get close to Grandma Mathilde to have the opportunity to marry me, so as to get money from me. Nang marinig ang mga bagay na iyon ay nanikip ang dibdib nila Lain, na para ba siyang sinasakal kaya naman napahawak siya sa kanyang dibdib. Nanlamig din ang buo niyang katawan na tila ba binuhusan siya ng tubig na may yelo. Iyon pala ang dahilan kung bakit kinamumuhian siya ng lalaki. Iniisip nitong sinadya niya ang lahat upang mapalapit kay Lola Mathilde at para perahan ang mga ito. Nang makita naman ni Knives ay nakaramdam siya ng iritasyon, dahilan para alisin niya ang paningin sa babae at ibaling sa ibang bagay. Bukod sa pera ay wala na akong ibang mai-o-offer, kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na. Pwede kang magpresyo kung magkano ang gusto mo. Tiimbagang na tumayo sila Lain sa kinaupuan at nakakuyom ang mga kamao na hinarap si Knives. Mawalang, galang na, Mr. Dawson, pinanganak man akong mahirap, pero hindi ibig sabihin na wala akong prinsipyo. Hindi ako magiging laruan ng kung sino man, galit at matigas niyang sabi habang nakatingin ang diretso sa mga mapang-usig na mata ng lalaki. Matapos bitiwan ang lintanyang iyon ay humakbang siya paatras sa kamagalang na yumukod sa lalaki. Maraming salamat sa pagligtas sa akin, Mr. Dawson. Utang ko sa iyo ang buhay ko, puno ng sineridad na wika nila Lain. At kung sakali man na kailanganin mo ang tulong ko balang araw, gagawin ko ang lahat para makatulong, dagdag pa niya. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na sila Lain, ngunit bago tuluyang lumabas ay muli siyang humarap kay Knives at sinabing, sa maniwala ka man o hindi, hindi ko kailanman niloko si Lola Mathilde. Anila Lain saka tumalikod na at tuluyang lumabas ng pinto. Naiwan naman si Knives na madilim ang anyo at masamang-masama ang mukha. Hindi ba alam nila Lain Aragon na napakaraming babae ang nangangarap ng oportunidad na iyon? Paano nito nagawang tanggihan ang tulad niya? Napatiimbagang si Knives habang nakatingin sa nakasarang pinto. Hindi niya maintindihan ang sarili. Ang bigat ng kanyang dibdib at parabang mayroong gustong kumawala roon. Was he insulted or hurt kaya Lain Aragon's rejection of him? Kinabukasan, pagpasok nila Lain sa Debonair ay nakasalubong niya sa lobby ng kumpanya si Miss Emma. Mayroon itong buhat-buhat na malaking kahon na naglalaman ng mga gamit nito at masama ang mukha habang nakatingin sa kanya. Bigla siyang hinatak sa braso ni Miss Emma at galit na sinabing, napakagaling mo, Lain Aragon. Nagmagandang loob lang ako sa'yo pero siniraan mo ako. Kunot noon namang binalingan nila Lain ang galit na babae. At ano naman ang ginawa ko para sabihin mong siniraan kita? If you hadn't slandered me to Mr. Dawson, he wouldn't have fired me. Ang kapal ng mukha mo, sigaw pa ni Miss Emma na nanlilisik ang mga mata. Natigilan naman sila Lain sa narinig. Kanina lang umaga ay narinig niya mula sa kanyang mga kasamahan na ang taong maihawak ng project ni Mr. Go ay pinalitan. Ang matanda ay na-ospital dahil naparilisado ang kalahati nitong katawan at ang kumpanya nito ay pansamantalang pinamamahalaan ng isa sa mga tauhan nito. At bagaman alam niyang ang directress ang may kagagawan kung bakit siya napahamak sa kamay ni Mr. Go, wala naman siyang sapat na ebidensya para patunayan iyon. Isa pa si Miss Emma ang isa sa pinakamagaling na direktor sa kumpanya at hindi basta ang perang kinikita nito sa trabaho. Batid niyang hindi ito kakasuhan dahil lang sa isang intern na tulad niya. Sa sobrang galit ni Emma at dinura niya sa mukha sila Lain. Don't think that everything will be fine just because you hook up with Mr. Dawson. You're just a toy for him and when he gets tired of you, he will just throw you away like trash. Umahon naman ang galit sa dibdib nila Lain dahil sa pang-iinsultong iyon ng babae. Mabait siyang tao pero hindi siya makapapayag na insultihin siya at tapakan ang pagkatao niya ng kung sino. Miss Emma, ikaw ang may kasalanan kung bakit tinanggal ka ni Mr. Dawson,
kaya wag mong isisi sa akin ang nangyari sa'yo. Sa tingin ko, tama lang ang ginawa ng Chief Executive Officer dahil ayaw niyang may toxic na tao sa kanyang kumpanya, matapang na sagot ni Lain sa babae. Napangisi naman si Emma nang marinig ang sinabi ni Lain. Tama ang hinala niyang may gusto nga ito sa kanilang Chief Executive Officer. You are too ambitious, Lain Aragon. You want too much when you are just dregs of society. Do you think you can like someone like Mr. Dawson of high social status? Go ahead and dream, bitch. Tama ka, gusto ko nga si Mr. Dawson, pag-amin ni Lain na lalong ikinasama ng mukha ng babaeng kaharap. Pero ang pagkagusto ko Mr. Dawson ay bilang pagrespeto dahil mabuti siyang boss, na hindi maintindihan ng isang tulad mo na gumagawa ng mali para makuha ang gusto. Ang pagkatanggal sa trabaho ni Miss Emma ay nakapagpabago sa pananaw ni Lain kay Neves. Alam nito kung paano paghihiwalayin ang personal na buhay sa trabaho, at hindi ito nagbulag-bulagan sa ginawang pagkakamali ni Miss Emma dahil lang sa mataas ang posisyon nito sa kumpanya. Sa kabila ng hindi nila pagkakaunawaan, si Neves Dawson ay hindi mapagkakailang mabait na boss na karapat-dapat na irespeto ng kanyang mga tauhan. Dahil naman sa sinabi ni Lain ay naningkit ang mga mata ni Miss Emma sa galit saka mabilis na itinaas ang kamay para sampalin siya, pero dahil sa mas mabilis si Lain ay kaagad niyang nasalo iyon. Directress Emma, kung ayaw mong umalis na may dignidad sa sarili, tatawagin ko ang mga security guard para samahan ka palabas. Wika ni Lain na pinaningkitan pa ng mata ang babaeng kaharap. You bitch! Galit na tura ni Emma sa kamarahas na binawi ang kamay niyang hawak ni Lain at pinukol siya ng nanlilisik na mga mata. I underestimated you, Lain Aragon. Akalain mong sa inosente mong mukha ay may nagtatagong mabangis na tigre, ningising-ngising ani Emma, but don't be too complacent. You still have a long way to go. Let's see what happens next. Matapos sabihin iyon ay tumalikod na si Emma at taas noong naglakad papalabas ng kumpanya. Wala itong pakialam kahit pinagtitinginan at pinagbubulungan ito ng mga empleyado. Para sa kanya, basura lang ang mga ito na hindi kayang abutin ang kinalalagyan niya ngayon. Isinusumpa din niyang gaganti siya sa bruhang si Lain Aragon, hindi siya papayag na siya lang ang babagsak dahil isasama niya ito. Nang makaalis naman ang directress ay saka lang nakahinga ng maluwang si Lain. Tinapik-tapik niya ang kanyang dibdib dahil pakiramdam niya ay nanikip iyon kanina. Alam ni Lain na matagal ng directress si Miss Emma at may kakaiba itong aura at pananalita na talagang katatakutan ng kanyang kasamahan. Hindi nga niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob para sagutin ito ng ganoon. Nang mag-angat ng tingin si Lain ay nagulat siya nang makita ang gwapong mukha ng kanyang boss sa kanyang harapan. Hindi niya ito nakita kanina kaya bakit biglang naroon na ito sa kanyang harapan? Good morning, Mr. Dawson, bati ni Lain sa kayumuko at kinagat ang sariling labi para itago ang kabang nararamdaman. Bakit nga ba siya kinakabahan nang makita ito? Bago pa makahuma si Lain at tingalain ang lalaki ay isang makintab na sapatos ang nakita niya sa kanyang paanan, kaya napaatras siya at hinarap ang kanyang boss na matamang nakatingin sa kanya. Buong akala ni Lain ay may sasabihin ang lalaki, subalit nagulat siya nang basta na lang itong tumalikod at iniwan siya. May sasabihin ba siya? Isip-isip ni Lain habang pinagmamasdan ang malapad na likod ng lalaki na naglalakad papalayo. Pagdating naman sa opisina, kaagad nagbigay ng utos si Neves sa sekretary. You should notice that Emma Davis was fired for violating industry norms and will never be hired again. Nagulat naman si Liam sa narinig na sinabi ng kanyang boss. Si Miss Emma Davis ay matagal nang nagtatrabaho sa Debonair at dahil sa ginawa nito ay ban ito sa kumpanya. Pwede pa sana itong bumalik sa kumpanya makalipas ang 2 taon para magtrabaho muli, subalit dahil sa notice na ibinigay ng kanyang boss ay hindi na ito makakabalik sa kumpanya kahit nakailan. Isa pa sino namang kumpanya ang mag-hire ng tulad ni Miss Emma Davis na inayawan ng mga Dawson. Napakalaki ng impluwensya ng kanyang boss pagdating sa business industry, kaya walang sinuman ang kukuha sa babae lalo't isinuka na ito ng kanilang kumpanya. Napaisip tuloy si Liam ng mga sandaling iyon. Posible kayang ang mga sinabi ni Miss Emma kay Lain Aragon ang naging dahilan para magalit ang kanyang boss para ibigay ang utos na iyon. Did you hear what I said? Kunot noong tanong ni Neves sa kanyang sekretary.
I understand, Mr. Dawson, sagot naman ni Liam saka mabilis na kumilos upang gawin ang ipinag-utos nito. Subalit bago tuluyang makalabas si Liam sa pinto ay muling nagsalita ang kanyang boss. From now on, all employees who make mistakes will be fired from the company and will not be allowed to remove their belongings inside themselves. This guard will accompany them out of every company. I understand, Mr. Dawson. Nararamdaman ni Liam na kaya iyon ang ginagawa ng kanyang boss ay para protektahan si Lalain Aragon pero wala siyang balak na usisain iyon kaya ipinagpatuloy na lang niya ang paglabas sa opisina at marahang isinara ang pinto. Habang naglalakad sa campus ng AC Claire para mag-report tungkol sa kanyang internship sa kanilang dian na si Mr. Lee ay nakasalubong nilalain si Troy. Malapad ang pagkakangiti nito nang makita siya at para kay Lalain ay gwapo ito kapag nakangiti. Hi, Lane. How are you? Nakangiting tanong ng binata sa kanya. Si Troy ay classmate lang niya sa isang subject na parehong tinatalakay sa kanilang kurso. Si Troy ay isang architecture student. Kimi namang humiti si Lalain sa lalaki. Okay lang naman. Ito medyo busy sa internship saka sa part-time job, sagot naman ni Lalain. Paglabas kasi ni Lalain sa Debonair ay dumidiretso pa siya sa kanyang part-time job. Sa umaga naman ay pumapasok siya sa kumpanya at nagre-report sa university twice a week. Really? Saan ba ang internship mo? Sa Debonair Fashion. Si Troy ay classmate lang niya sa isang subject at ang kurso nito ay architecture kaya hindi sila madalas nagkikita para makapag-usap. Wow! You're lucky. Isa ang Debonair na kilala pagdating sa fashion industry, wika ni Troy sa katumango-tango. Isa the way, how's Luke? Is he okay? Tanong pa ng lalaki na bakas ang pag-aalala sa tinig. Okay naman. Ganon pa rin ang kondisyon niya walang pagbabago, saad ni Lalain na bahagyang mailungkot sa tinig. Kagagaling lang niya sa rehabilitation center, kung saan namamalagi si Luke bago siya magpunta sa university, at ayon sa doktor na nagbabantay sa kanyang kapatid ay walang pagbabago ang lagay nito. Nalungkot siya nang malaman iyon pero hindi siya pinaghinaan ng loob dahil alam niyang lumalaban pa ang kanyang kapatid para mabuhay. Just pray, Lane, and don't lose hope that Luke will get better. Hindi ka dapat panghinaan ng loob dahil lumalaban siya para sa'yo, ani Troy na ikinangiti naman ni Lalain. Salamat sa magandang salita, Troy. Gumaan ang dibdib ko, wika ni Lalain. Pwede kang magpari, biro pa ni Lalain ang nagpahalakhak naman sa lalaki. Actually, pinag-iisapan ko nga, segunda naman ni Troy habang tumatawa. Natutuwa si Lalain dahil nagkaroon siya ng pagkakataon na makilala si Troy. Akala niya noong una ay mahangin ito at mataas ang tingin sa sarili, subalit nang makilala niya ito ay kabaliktaran iyon. Mabait ito at maalalahanin sa kapwa. Sa katunayan, inabutan din siya nito ng pera noong nasa hospital pa ang kanyang kapatid. I won't ask you when you're free because I know you're busy. All I want to say is good luck to your internship and I hope Luke wakes up, sinserong saad ng lalaki kay Lalain. Maraming salamat, Troy. Iyon na lang ang isinagot ni Lalain sa binata bago sila nagpaalam sa isa't isa. Ipinagpatuloy niya ang pagtungo sa Dean's office dahil kailangan niyang mag-report ng araw na iyon at paggaling doon ay didiretso na rin siya ng trabaho. Nagpaalam naman siya kay Ms. Divine na malalate siya dahil kailangan pa niyang dumaan sa university. Excited si Lalain umuwi ng araw na iyon dahil day off niya sa kanyang part-time job at ang balak niya ay samahan si Luke buong gabi. Nitong mga nagdaang araw kasi ay bisita lang ang nagagawa niya dahil sa sobrang busy, kaya gusto niyang bumawi sa kapatid. Habang inililigpit ang folder na naglalaman ng kanyang mga disenyo, ay nilapitan si Lalain ni Liam. Inat Aragon, come with me. I'm taking you to the mansion for dinner because Mrs. Dawson wants to see you. Anang secretary na ang tinutukoy ay si Lola Mathilde. Napaisip naman si Lalain. Matagal-tagal na rin silang hindi nakikita ni Lola Mathilde at sa totoo lang ay nami-miss na niya ito. Subalit dahil pinagbawalan siya ni Gneves na makipagkita sa matanda ay wala siyang magawa. Mabilis na pumayag si Lalain sa sinabi nito. Tutal ay alam naman marahil iyon ni Gneves dahil ang sekretary pa mismo nito ang maghahatid sa kanya. Naisip din niyang sandali lang siya doon at kaagad din siyang didiretso sa rehabilitation center para kay Luke. Nang makarating sa mansyon ay sinalubong siya ni Lola Mathilde nang may matamis na ngiti sa mga labi
at kaagad siyang niyaya na magtsaa. Pinaunlakan naman nila Lain ang matanda dahil na-miss din niya itong kakwentuhan. Maagang yumao ang kanyang lola Lupe kaya malaki ang panghihinayang niya na hindi niya ito nakasama ng matagal. Kaya lihim niyang ipinangako sa sarili na susulitin niya ang panahon na kasama ni Lola Mathilde. Nang magsisimula na ang dinner, pumasok si Knave sa malaking komedor na ikinagulat nila Lain. Nawala ang ngiti niya sa mga labi habang kausap si Lola Mathilde at binalot ng matinding kaba ang kanyang dibdib. Nakasuot ang lalaki ng white v-neck shirt at kulay beige sa slacks, subalit kahit kaswal lang ang suot nito ay mukha pa rin itong elegante sa paningin nila Lain. Nakapagwapo rin ito ng mga sandaling iyon. Nakabagsak ang medyo kulot at basa pa nitong buhok na marahil ay kapapaligo lang. Mula sa kinaupuan nila Lain ay nasasamyo rin niya ang panlalaking pabango nito na amoy mamahalin. Hindi inaasahan nila Lain ang pagdating ng lalaki, at ang isipin na makakasalo pa niya ito sa dinner na iyon ay lalong nagpakabog sa kanyang dibdib. Nang makita ni Lola Mathilde na kumpleto na ang lahat, masayang nitong ipinahanda sa mga kasambahay ang mga pagkain. Nang makaupo, kaswal na sinulyapan naman ni Knave sila Lain. Kanina lang bago siya pumasok sa komedor ay matamis ang pagkakangiti ng babae sa kanyang Lola Mathilde, pero noong makita siya nito ay biglang naglaho iyon. You'd think she saw a mortal enemy because of how quickly she changed her expression. Kumusta naman ang internship mo, Hija? Pinahihirapan ka ba nitong apo ko? Sabihin mo lang sa akin dahil ako ang pipingot sa kanya para sa'yo. Nakangiting biro ni Lola Mathilde habang masaya siyang kumakain. Pasimpleng sinulyapan nila Lain ang lalaki dahil sa sinabi ni Lola Mathilde, pero uminit ang kanyang pisngi nang makitang nakatingin ito sa kanya. Oh, okay naman po, Lola Mathilde. Marami po akong natututunan, kiming sagot nila Lain, saka mabilis na inalis ang paningin kay Knives at itinuon ang paningin sa matanda. Glad to hear that, tumatango-tangong sagot naman ni Lola Mathilde. Anyway Hijo, baling naman ni Lola Mathilde kay Knives na tahimik lang na kumakain. Dito mo na patulugin sila Lain ngayong gabi dahil delikado kung uwi pa siya, anang matanda na ikinalaki ng mga mata nila Lain. Pipo. Bakit po, Lola Mathilde, nautal na tanong nila Lain sa matanda. Don't you notice, Hija? It's pouring outside, sagot naman ni Lola Mathilde na nakangiti. Mabilis namang nilingon nila Lain ang labas ng bintana at tama ito. Napakalakas ng hangin sa labas at may kasama pa itong hangin at kulog. Namutla ang mukha nila Lain ng mga sandaling iyon. Ibig sabihin ay matutulog siyang kasama ang lalaki. Hindi maaari, hindi siya makakapayag. May bakas naman ang pagkabagot sa mukha ni Knives ng mga oras na iyon. Ni hindi ito sumagot sa sinabi ni Lola Mathilde. He understood what his grandmother meant, but he felt that it would be better to put an end to his crazy fanboy attitude towards Lalaine as soon as possible. Tatanggihan na sana ni Knives ang gusto ng kanyang lola nang biglang may humila sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Nang lingunin niya ang babae, ikinurap-kurap nito ang mga mata at pinagmasdan siya na para bang sabik na sabik habang nakikiusap. Lihim na lang na napabuntong hininga si Knives. Who wouldn't agree with the jewel-like eyes looking at him and pleading? Kaya naman kahit labag sa kanyang kalooban ay napapayag siya. Listen to Grandma, ani Knives kay Lalain na ikinalaki naman ng mga mata ng huli. Matapos marinig iyon ay halos mapunit ang labi ni Lola Mathilde sa lapad ng pagkakangiti. Kaagad nitong inutusan ang mga kasambahay para ayusin ang kamang tutulugan ni Lalain. Sige na Lalain Hija, sumama ka na kay Knives nang makapag-asikaso ka na, saad pa ni Lola Mathilde na tila masaya ng mga sandaling iyon. Marahan pa siya nitong itinulak papaakyat sa magarbong hagdan ng mansyon. Wala namang nagawa si Lalain, kundi magpasyanod na lang sa gusto ng matanda. Aandap-andap siyang sumunod sa likuran ni Knives na tila wala namang pakialam na nangyayari. Nang makarating sa tapat ng malaking pinto na yari sa Naara, ay nagtuloy-tuloy si Knives sa pagpasok sa loob, samantalang siya naman ay naiwan sa labas ng pinto na parang tuod. Halos mabingi na rin siya sa kabog ng kanyang dibdib habang nag-iisip kung ano ang gagawin ng mga oras na iyon. What are you waiting for? Come in, baling sa kanya ni Knives nang mapansin ang pag-aatubili niya. Nakagat naman ni Lalain ang kanyang pang-ibabang labi at hindi makatingin ang diretso sa lalaki. Bakit ba kasi pumayag ka sa gusto ni Lola Mathilde? Himutok ni Lalain sa kainiyuko ang ulo dahil sa pagkailang na nararamdaman.
Malakas ang ulan sa labas. May kasama lang kulog at kidlat. Kung gusto mong mamatay, ako hindi, sagot naman ito. Muli namang nag-angat ng ulo si Lalain ay binalingan ang lalaki GCB bakit yung mga sasakyan ng mayayaman sa pelikula, kaya naman kahit malakas na bagyo, tanong ni Lalain na nakanguso. Sa mga pelikula at Korean drama na napapanood niya, ang sasakyan ng mga mayayaman ay hindi basta-basta nasisira. Kaya naman malakas ang kutob niyang ayaw lang talaga ni Gneves na ihatid siya, kaya pumayag ito sa gusto ni Lola Mathilde. Pumalatak naman si Gneves sa narinig sa kaumiling-iling. We're not in a fairy tale so stop daydreaming, masama ang mukhang sagot nito sa iniwan na siya. Nakasimangot naman si Lalain at nag-iisip kung ano ang gagawin nang biglang may naalala na napakarami nga palang guests room sa mansyon. Sa guests room na lang ako matutulog, saad niya habang sinilip mula sa kinatatayuan kung nasaan ang lalaki. Nang hindi sumagot ay tatalikod na sana si Lalain para umalis at magpunta ng guests room sa third floor ng mansyon, subalit nagulat siya nang biglang may humawak sa kanyang braso. You know the tradition in the mansion, right? Sabi sa kanya ni Gneves na madilim ang anyo. If you don't want grandma to be angry with you, come here. Utos nito sa kamarahas na binitiwan ang braso niya. Nahintakutan naman si Lalain sa nakitang galit sa lalaki, saka tiningnan ang braso niyang hawak nito na bahagyang namula. Wala siyang nagawa kundi sumunod sa lalaki nang pumasok itong muli sa loob ng kwarto. Naupo ito sa three-seater sofa na naroon ay binuksan ang malaking flat-screen TV at nanood ng balita. Si Lalain naman ay atubuling kumilos nang biglang may kumatok sa pinto ng kwarto. Hindi iyon pinansin ni Gneves kaya siya na ang kumilos at nagbukas ng pinto. Lalain, narito ang herbal tea na ipinatimpla ni Madam Mathilde. Hindi na ako papasok. Pakibantayan na lang ang yaong master na inumin ito. At pagkatapos niya ako na ang kukuha ng mga hugasin. Maraming salamat, ani Nanay Delia, ang mayor-doma ng mansyon. Okay po, Nanay Delia, sagot naman ni Lalain saka kinuha ang tray na naglalaman ng tasang mailamang inumin. Inumin mo raw ito, sabi ni Lola Mathilde, ani Lalain nang ibaba sa harapan ng lalaki ang tray. Don't want, sagot nito na hindi man lang pinansin ang dala niya at nanatili lang ang mga mata sa screen ng malaking V. Hindi obra yan, saad ni Lalain sa seryosong tinig. Sinabi ni Lola Mathilde na bantayan kitang inumin ito, pagpupumilit pa ni Lalain sa lalaki. If you value what grandma says, Beve, don't you listen to me? Tanong naman ni Gneves na nakataas ang makakapal na kilay. Anong sinabi mong hindi ko ginawa? Balik tanong naman ni Lalain na nininerbiyos habang nakatingin sa lalaki. Bakit hindi siya kakabahan? Kahit asawa niya ito sa papel, ay boss pa rin niya ito. Pinagbubutihan niya ang pagtatrabaho sa kumpanya, kaya big deal sa kanya ang masabihan siya ng kanyang boss na hindi siya sumusunod sa sinasabi nito. Hindi kumibo si Gneves, sa halip ay hinubad nito ang suot na t-shirt na ikinagulat naman ni Lalain. Nakaramdam siya ng matinding pagkailang at pag-init ng pisngi habang hindi makatingin ang diretsyo sa lalaki. Uy, wrong, tanong pa ng lalaki na nakangisi. Dahil sa sinabi ni Gneves ay binalingan ni Lalain ang lalaki dahilan para malayan niyang mapagmasdan ang maganda nitong kolarbon, mamasel na dibdib, at six-pack ebis na tila sinadya nitong ipakita sa kanya. Tuloy ay pakiramdam ni Lalain ay napakainit ng mga sandaling iyon kahit air-conditioned naman ang kwarto. Alam ni Lalain na ang tinutukoy ni Gneves ay ang pagtanggi niya sa alok nitong maging babae nito, kaya naman iniwasan niya ang tanong na iyon sa kasinabing, kung ayaw mong inumin yan, ikaw na ang magsabi kay Lola Mathilde. Nang mapansin naman ni Gneves na iniwasan ng babae ang tanong niyang iyon ay binawi niya ang tingin at saka ibinaling muli sa G. Do you really want me to drink that? Tanong ni Gneves. Tumango naman si Lalain dahil iyon ang kabilin-bilinan ni Lola Mathilde. Iyan ang bilin ni Lola. Kinuha naman ni Gneves ang tasa na naglalaman ng tsaa at nang maamoy iyon ay napangiwi siya, pero wala siyang nagawa kundi inumin ito. If something bad happens after drink it, you will be responsible. Hindi naman naintindihan ni Lalain ang tinutukoy ng lalaki nang kuhanin ang tasang walang laman. Hindi naman siguro gagawa si Lola Mathilde ng bagay na ikapapahamak ng sarili nitong apo. Alam niyang para lang iyon sa kalusugan ng apo nito at wala ng iba. Ilang minuto pa ang nakalipas, isa muling katok ang narinig ni Lalain sa pinto, kaya naman mabilis siyang tumayo at tinungo ang pinto, bitbit ang tray na naglalaman ng tasa.
At tama ang kanyang hinala na si Nanay Delia iyon na nakangiti ng malapad. Lalain, pinasasabi ni Madam Mathilde na bukas ay weekend, kaya maaaring kayong matulog ng mas mahaba, ani Nanay Delia sabay kuha ng tray na hawak niya. Uminit naman ang punong tenga ni Lalain sa sinabi ng matandang katulong. Maraming salamat po, Nanay Delia, kiming pasasalamat niya. Nang makaalis si Nanay Delia ay muling binalingan ni Lalain si Knives, subalit tahimik na ang paligid. Nakapatay na ang malaking isi at wala na roon ang lalaki. Hinanap niya ito sa kabuuhan ng kwarto at nahinto siya nang makarinig ng mahinang lagaslas ng tubig na nanggagaling sa banyo. Hindi malaman ni Lalain kung bakit binalot siya ng matinding kaba nang malamang naliligo na ito. Tila ba noon lang nag-sink in sa kanyang isipan ang nakakahiyang sitwasyon niya ng mga oras na iyon. Kasama niyang matutulog sa iisang kwarto si Knives Dawson, ang lalaking namumuhi sa kanya at ang nakakuha ng kanyang pagkabirhen. Guy moments later, Knives came out of the bathroom with a towel covering his lower body. His medium-length wavy hair was still dripping down to his body which added to his sexiness and masculinity. Hindi makatingin si Lalain sa lalaki ng mga sandaling iyon, kaya nakayuko lang siya sa bathrobe na ihinanda ng mga kasambahay para sa kanya. Lalabhan ko muna ang damit ko, nauutal na wika ni Lalain sa lalaki. Nahihiya kasi siyang ipalaba pa sa mga kasambahay ang damit niya dahil bisita lang naman siya doon at hindi siya ang amo ng mga ito. Tumayo na si Lalain para lumabas ng kwarto subalit napakunot noo siya dahil hindi niya mapihit ang doorknob. Mukhang nakalock iyon mula sa labas ng pinto. Natulala si Lalain. Si Lola Mathilde ba ang naglock ng pinto ng kwarto? Pero bakit? Tanong ni Lalain sa kanyang sarili. Muli niyang pinihit ang seradura ngunit ganoon pa rin iyon. Nakalock pa rin ang pinto at hindi niya mabuksan ito. Pumalatak naman si Knives mula sa kanyang likuran at sinabing, "Don't waste your energy. Hindi yan magbubukas hanggang umaga." Lihim namang napailing si Knives. Talagang pinagplanuhan ng kanyang lola ang lahat ng iyon. Kanina ay pinainom siya nito ng herbal tea, ngayon naman ay inilock nito ang pinto. Determinado talaga ang kanyang Lola Mathilde na mayroong mangyari sa kanila ni Lalain ng gabing iyon. Nang mapansin naman ni Knives na nakatayo pa rin si Lalain sa harap ng pinto at nakaramdam siya ng inis. Balak ba nitong maging doorkeeper buong magdamag? Maliligo ka ba? Dahil kung hindi, papatayin ko na ang ilaw, ani Knives na bakas ng iritasyon sa tinig. Dahil sa narinig ay mabilis na kumilos si Lalain dahil takot siya sa dilim. Mabilis ang naging pagligo ni Lalain dahil natatakot siyang baka mainip si Knives at paglabas niya ay pinatay na nito ang ilaw. Makalipas ang 20 minutos, natapos ni Lalain sa pagligo, ngunit nang magbibihis na siya ay napasinghap siya nang malamang wala siyang underwear na susuotin. Ang mga damit at underwear kasi niyang suot kanina ay nilabhan na niya at isinampay sa bathroom rack. Nakagat ni Lalain ang kanyang labi dahil nagtatalo ang kanyang loob kung lalabas siya ng banyo na bathrobe lang ang tanging suot. Ngunit ilang saglit pa ay nagpasya siyang lumabas dahil wala naman siyang pagpipilian. Hindi siya maaaring matulog sa banyo dahil mas mahirap iyon. Si Knives ay abala sa pagbabasa ng libro nang lumabas si Lalain mula sa banyo. Nakasandal ang ulo nito sa headboard ng kama at ni hindi man lang tinapunan ng tingin si Lalain nga mga oras na iyon. Kip-kip ang sarili, mabilis na tinungo ni Lalain ang 3-seater sofa at kinuha ang 2 malalaking tuwalya para gawin niyang kumot at unan. Lihim din siyang nagpasalamat nang makita na tila kalmado si Knives ng mga sandaling iyon. "Please, pakipatay ang ilaw," narinig niyang sabi nito. Kaagad namang sumunod si Lalain, lumapit siya sa switch ng chandelier at pinatay iyon. Ang tanging liwanag lang na nakatunghay sa kanilang dalawa ay ang lampshade sa gilid ng kama. Lalain lay down on the sofa while hugging herself because the room was a little cold because of the air conditioner. A few minutes passed without a word between the two of them, until Knives finished reading and turned off the lampshade. Lalain turned around because she was afraid of the dark. "Please, pakibuksan ang ilaw." Nakikiusap na wika ni Lalain habang nakapikit at nanginginig sa takot. Ayaw niya ng dilim dahil natatakot siya lalo na kung wala siyang katabi. Hindi naman nagsalita si Knives, subalit maya-maya ay muli nitong binuhay ang lampshade sa tabi nito. "Maraming salamat," ani Lalain. Kumalma na ang kanyang sarili kaya muli siyang nahiga at ikinumot sa katawan ang malaking tuwalya.
Nang nag-aagaw tulog na sila Lain, ay nakarinig siya ng mahinang pag-ubo sa labas ng kanilang kwarto. Nagulat pa sila Lain nang makita niyang mabilis na naglakad papalapit sa kanya si Knives, at bago pa siya makahuma ay naroon na ito sa kanyang tabi. Aano ang ginaga? Hindi na naituloy pa nila Lain ang sana isasabihin dahil tinakpan ni Knives ng malalaking kamay nito ang kanyang bibig. Nagpupumigla sila Lain subalit dahil sa malakas ang lalaki ay hindi siya umubra. Idiniin siya nito sa sofa habang ang isa nitong kamay ay nakahawak sa kanyang braso at pinipigilan siyang bumangon. "There's someone outside," ani Knives saka tinanggal ang kamay sa bibig niya. "Umuwal ka," utos pa ng lalaki kay Lain na ikinalaki ng kanyang mga mata. Hindi kaya nag-utos si Lola Mathilde ng kasambahay para pakinggan ang kanilang ginagawa, isip-isip ni Lain na hindi makapaniwala. When Knives saw the strong resistance on the woman's innocent face, he gently squeezed her waist in annoyance. "Ungol," mariin niyang utos muli. Sa pagkakataong iyon ay uminit ang punong tenga ni Lain sa matinding hiya at pagkailang na nararamdaman. Ayoko li." Mariin namang usal ni Lain saka iniwas ang paningin sa lalaki. "Just scream the same way you did that night, T." Ani Knives sa namamaos na tinig. Biglang nag-init ang buong katawan ni Lain sa labis na kahihiyan nang maalala ang gabing inangkin siya ng lalaki. Ayaw na sana niyang maalala iyon dahil nahihiya siya sa kanyang sarili, subalit muli namang binanggit iyon ni Knives sa kanya. Hindi nagpatinag si Lain sa utos ng lalaki. Nanatili pa ring nakatikom ang kanyang bibig at hindi niya ito tinitingnan sa mga mata. "Gusto mo bang halikan muna kita bago ka sumunod sa sinasabi ko?" Tanong ng lalaki nang may kalakip na panunukso sa tinig. Nahintakutan naman si Lain, kaya mabilis siyang umiling bilang pagtutol. "Kung ganon, umungol ka," mariing utos muli ni Knives sa tono na tila ayaw nang makipagtalo pa. Wala namang nagawa si Lain, kundi mapakagatlabi na lang saka ipinikit niya ng mariin ang mga mata at sinunod ang sinabi ng lalaki. "Asawa ko Yezet," pag-ungol ni Lain. Kahit sinong makakarinig ng ungol na iyon ni Lain ay talagang iisipin na mayroong nangyayaring kababalaghan sa loob ng nakasarang silid. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, narinig niya ang mahinang yabag ng papaalis hanggang sa tuluyan na itong maglaho. Lihim na inusal ni Lain na sana ay kainin na lang siya ng lupa ng mga sandaling iyon dahil sa matinding kahihiyan. Kung alam lang sana niya na ganoon ang mangyayari pagpunta niya sa bahay ni Lola Mathilde, hindi na sana siya pumayag na. Nagsisisi siya dahil naipit siya sa kakatuwang sitwasyon na iyon. Nang idilat ni Lain ang kanyang mga mata, nagtaka siya nang hindi kumibo si Knives sa kanyang tabi. "O okay na ba?" tanong ni Lain. Dahil makipot ang sofa na kinahihigaan ni Lain, kaya magkadikit na ang katawan nila ng lalaki. Nahihirapan na rin siyang kumilos at huminga dahil nakadagan ang kalahati ng katawan ni Knives sa kanya. Nang hindi sumagot si Knives ay nagtangkang kumilos si Lain at sinabing, "Dinadaganan mo ako." Mahinang usal niya sa lalaki. Sa paggalaw ni Lain sa ilalim ni Knives, ay lalo niyang naramdaman ang balingkinitan at malambot na katawan nito na tamang-tama lang sa kanyang mga kamay at sapat na para tuluyang mawala ang kanyang self-control. Nang makita ni Lain ang mapanganib na paraan ng pagtingin ni Knives sa kanya ay otomatikong hinapit ni Lain ang bathrobe na nakabalot sa kanyang katawan sa takot na hablutin iyon ng lalaki. Ilang sandali ring nakatingin lang si Knives kay Lain hanggang sa walang ano-ano ihalikan siya ng lalaki. Nalalaki ang mga mata ni Lain at tinangka niyang magpumiglas subalit hindi umubra ang lakas niya rito. Aano ba, hindi na naituloy pa ni Lain ang sasabihin dahil sakop na ng lalaki ang buo niyang bibig na parabang ayaw siyang pagsalitain ito. At dahil nakadagan sa kanya ang lalaki kaya ramdam ni Lain naghumindig nitong pagkalalaki. Si Knives naman ay tila tuluyan nang nawala ang kontrol sa sarili. Naging mapusok ang paraan ng kanyang paghalik na parabang sa paraang iyon niya inilalapit ang init na nararamdaman. Dahil naman nahihirapan na si Lain sa pwesto nilang dalawa ng lalaki, at sa pagiging agresibo nito ay lalong nagpumiglas si Lain. Hindi nga siya pumayag na maging babae nito, pero ano itong ginagawa niya? Bakit hinahayaan niya si Knives na gawin ang gusto nito sa kanya? Tila naman walang balak si Knives na ihinto ang ginagawa kahit alam niyang nagpupumiglas ang babae. At dahil makipot lang ang sofa kung saan sila naroon ay hindi sinasadyang sabay silang nalaglag sa sahig. Ay, mahinang tili ni Lain nang bumagsak sila sa sahig. "Gusto mo ba akong patayin?" Galit na tanong naman ni Knives na namimilipit sa sakit.
Huli na nang ma-realize nila Lain na nasa ibabaw pala siya ng lalaki at ang mga tuhod niya ay tumama sa pinakaiingatan nitong dalawang kayamanan. Nahintakutan naman sila Lain sa kanag, init ang buo niyang mukha sa labis na kahihiyan. Mabilis pa sa 4:00 siyang umalis sa ibabaw ng lalaki. Sorry. Hindi ko sinasadya, hinging paumanhin nila Lain sa galit na lalaki na para bang gusto siyang kainin ng buhay. Tinangka nila Lain na bumangon para tumakas palayo sa lalaki, subalit nagulat siya nang bigla siyang hilahin ito sa kanyang braso dahilan para mapahiga siyang muli. Saan ka pupunta? After almost died, wika pa ni Knives na masamang-masama ang mukha. Natigilan naman sila Lain saka nanginginig sa takot na pinagmasdan ang lalaki. Anong gagawin ko? Teka. Tatawag ako ng doktor, natatarantang sagot naman nila Lain, saka nagtangka muling bumangon, subalit muli siyang pinigilan ng lalaki. Tatawag ng doktor. Ano sa tingin mo ang iisipin ni Lola? Ani Knives na masamang-masama pa rin ang mukha. Sino ba kasing may sabi sa'yo na halikan mo ako ng walang dahilan? Sagot naman nila Lain sa mahinang boses. Nandilat naman ang mga mata ni Knives habang nakatingin kay Lain na hindi makapaniwala. Hindi mo alam kung bakit kita hinalikan? Inosente namang umiling sila Lain. Walang kaalam-alam sa nangyayaring sa lalaki. That herbal tea is made from red ginseng which increases libido. Inis na sad ni Knives. Otomatikong nag-init ang pisngi at punong tenga nila Lain nang lubusang maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Kung alam lang niya na para pala doon ang tsaa na ipinahanda ni Lola Mathilde, hindi na sana niya ipinainom iyon. Kaya pala sinabi sa kanya ni Knives na maging responsible siya sa oras na inumin na nito ang tsaa. Para tuloy siyang kusang tumalon sa patibong dahil doon. Pwede na ba akong bumangon? Nautal na tanong nila Lain sa lalaki saka sinubukan muling kumilos at umalis sa tabi ng lalaki. Kanina pa kasi sila naroon sa sahig habang nakahiga at nailang na siya sa kanilang sitwasyon. Madilim ang mukha siyang pinagmasdan ni Knives. You want to ignore me after get into trouble? Ano naman ang dapat kong gawin? Kinakabahang tanong naman nila Lain. Anyone who causes trouble will be held accountable. Kumunot naman ang noo nila Lain sa narinig. Bakit naman ako magiging responsible? Hindi naman ako doktor, nautal namang sagot nila Lain sa lalaki. Pinagmasdang mabuti ni Knives ang babae na magbukas sara ang maliit na bibig. Gumalaw ang kanyang Adam's apple nang lumunok siya ng laway habang nakatingin sa mga labi ng babae. Seduce me. Let's see if I can still react, utos ni Knives sa babae. Nalalaki naman ang mata nila Lain sa gulat at sa kaagad na tumanggi, ayoko. Go ahead, go to grandma and tell her that her only grandchild is barren, wika naman ni Knives na nakaarko ang makakapal na kilay. Hindi naman nakapagsalita sila Lain dahil sa sinabi ni Knives. Hindi niya alam kung papaano mag-react sa sitwasyong iyon. Alam niyang si Knives ang inaasahan ng pamilyang Dawson para ipasa ang trono, at kung magkaroon ito ng problema, dahil sa kanya ay alam niyang hindi siya mapapatawad ng mga ito. Paano kung walang response, natatakot at kinakabahang tanong nila Lain sa lalaki. What else can we do? Malamig namang sagot ni Knives. I'll bury you with me, anya na seryosong tinig. Nanigas ang likod nila Lain at nahintakutan dahil sa sinabi ng lalaki. Nang makita naman ni Knives na aalinlangan ang babae ay siya na ang kusang kumuha ng dalawang maliit nitong kamay para turuan at ilagay sa kanyang balikat. I will give you chance to atone for your sin, sabi pa ni Knives sa namamaos ang tinig. Wala namang choice sila Lain, kundi sumunod sa utos ng lalaki na pulang-pula ang mukha. Hinalikan niya si Knives sa gilid ng labi na hiyang-hiya. Subalit matapos niyang gawin iyon ay ni hindi man lang nag-react ang lalaki. Napakagatlabi naman sila Lain. Pinilit niyang inaalala kung paano ang tamang paraan ng paghalik na ginagawa sa kanya ng lalaki. At iyon nga ang ginawa nila Lain, inilabas niya ang kanyang maliit na dila at pilit niyang ipinasok iyon na nakaawang na labi ni Knives sa kasinipsip iyon. Naging awkward at nanginginig ang bawat kilos nila Lain habang ginagawa niya iyon. Samantala, ramdam naman ni Knives na tila may kung anong kakatwang damdamin ang gustong kumawala sa kaibuturan niya. Biglang nagdilim ang kanyang paningin at hinapit ang balingkinitang baywang ng babae gamit ang malalaki niyang kamay. Mas lalo niyang idiniin sila Lain sa kanyang ilalim sa kasinakop ang bibig nito.
Hinalikan niya ito ng mas mapusok at mas agresibo ng walang habas. Yes, Zen, unggol nila Lane. The broken moans were taken into the man's mouth. Knives held the back of her head and kissed her passionately. Namamasa ang sulok ng mga mata nila Lain at namumula dahil sa sari-saring emosyon na lumulukob sa kanya ng sandaling iyon. Ano? Itse, gustong magsalita nila Lain ng mga oras na iyon, subalit hindi man lang siya pinagbigyan ng pagkakataon ni Knives na maibuka ang kanyang bibig at lalong maging mapusok at agresibo ang mga halik nito sa kanya. Umahon ang galit sa dibdib nila Lain ng mga sandaling iyon. Malinaw naman na maayos ang pakiramdam nito, kaya bakit hindi pa rin ito ihinihinto ang ginagawa? Pinaglalaruan ba siya nito? Bigla namang huminto si Knives sa ginagawa saka nakangisi siyang tiningnan, no clothes, taos ang tinig na tanong ng lalaki na ang tinutukoy ay ang kanyang panloob. Pakiramdam naman nila Lain ang uminit ang buo niyang katawan at nanigas ang kanyang katawan sa sobrang kahihiyan. Nilabhan ko, nautal sa sagot nila Lain saka iniwas ang tingin sa lalaki. Malakas namang tumawa si Knives sa sinabi niya na ikinamangha naman nila Lain. Iyon kasi ang unang pagkakataon na narinig niyang tumawa ito.